Hello, good morning. Ayan, so sa Auntie Eileen ulit. So, napagawa ng video sa Auntie kasi meron ako napanood na about dun sa bad experience ng isang OFW sa OFW lounge. Kasi ako guys, nung umuwi ako ng Pinas, na tumambay din ako dyan sa OFW lounge pero sa Terminal 3. Ngayon kasi ang alam ko close nila yung Terminal 3 tapos nagkaroon sila ng renovation sa Terminal 1, so parang ang meron na lang na OFW lounge is sa Terminal 1 if I'm not mistaken, and doon siya naka-experience sa Terminal 1 ng hindi okay na experience. So habang nagsasalita ako, ipa-flash ko dito yung kanyang experience. So credit to the owner of this video ha, paano lang ako pa-flash lang ako ng video mo, sir. So yun, i-share ko lang yung experience ko about sa OFW lounge. Actually, sa totoo lang, last na uwi ko sa Pilipinas, para lang daw yun sa kasi madaling araw ako nakarating ng tawag ito, grabe, OFW mismo, Lods. Kakauwi lang ni ma'am ng airport. So, 4 AM. Tapos ang plano ko talaga is kukuha ako nitong OFW? Gusto pumasok sa nila. OFW lunch kasi nagpa-umaga siya kasi wala nang biyahe sa kanila. Pabigo kasi si ma'am, tapos hindi pinapasok. 5 PM lang. Sa loob, isipin mo yan, OFW ka. Nagpa-process nito sa Terminal 3. Pero awan ng Diyos nakakuha ako. Hindi, nga yun, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na alam ko rin talaga na medyo malilit silang sunduin ako kasi nga ang tawag dito, boarding pass. Ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Hindi siya malayo pa sila sa Quezon City pa manggagaling. Tapos di ngayon, habang nag-ano ko sa boarding pass nang hinahanap, ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Tapos experience ko, di pumunta muna ako sa OFW lounge. Actually, ang babait ng staff nila doon. Tapos, pinaano lang nila ako, pinasign lang nila gusto mo ako sa magpahinga counter. dahil nagpapaumaga ka nga. Tapos parang may sinainan lang ako, nakalimutan ko na kung ano yung sinainan ko. Tapos sinek lang yung passport ko, na talaga ako galing talaga ako ibang bansa. Na talagang proof ko yun na talagang OFW ako. So, nandun guys, medyo na-amaze ako doon. Meron talaga silang part doon na charging point lang. Hindi mawawala ang phone mo kasi may CCTV naman. Ibig sabihin kanina ka ba? Kasi alas 10 ka. Pag-charge dyan. Kasi sa labas ka na. Hindi, alas 10 ka na. Talagang ang dami. Alas 10 ka, di ba? Nag-chat sa akin na pwede ito na ako sa isang wall airport. siya doon. Pero hindi ko siya nagamit kasi nga Ibig sabihin sa labas ka na, nakaupo ka na sa semento. Ang na-experience ko lang, ang na-try ko talaga may upuan lang doon. pagkain nila. Which is guys, pag nasa airport ka, ang mamahal ng pagkain, di ba? Akala ko, yung parating at saka palabas. So, nangyari, nandun ako, talagang sinulit ko siya guys. Oo nga. Sinulit ko siya Bago lang yun eh. Bagong bukas lang sa Terminal 1 nga. Tapos ang trato talaga sa is VIP talaga guys. Kaya nga talaga parang na-feel ko talaga yung sulit ang pagiging OFW ko. Kasi after kong kumain, meron talagang tao na lalapit sa iyo. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Parang waitress na doon ka na lang sana sa may yung tabi, yung sa yung kainan mo. Hindi na naghihintay na hindi ka pupunta doon sa lugar na kung saan mo ilalagay yung mga kung mga 6 hours, magkano lang naman sana. Talaga may pupunta doon, pupunasan yung table mo, talagang malinis na malinis guys. Tapos meron ako nakita doon na parang sofa siya, na sofa ba o bench pang tawag ko. Basta meron doong part doon na talagang makaka-rest ng OFW, makakahiga. Although yung place is hindi naman talaga siya sobrang laki, pero na-accommodate nila yung mga OFW. Kasi nung nandun ako guys, kasi 4 AM ako, since hindi pa naman ako susunod ng ate ko. So, nandun ako sa loob, naka-aircon pa, tapos tawag dito, tapos yun, tapos nandun ako sa loob guys, makahiga sila, tapos talagang nandun ako sa loob, hindi siya sobrang crowded, although marami siya, pero accommodate nila lahat talaga ng mga OFW, may mga seats pa doon na hindi pa siya yung parang di pa, since sobrang crowded talaga, hindi naman, pero maraming tao din siya guys. Tapos ang nakakatuwa sa kanya, na nagustuhan ko din, syempre nandun ako, kumbaga malaking bagay sa akin yun, na nakatambay ako doon, na matagal akong sunduin ng ate ko. Tapos
kahit nandoon ako, busog ako guys. Tapos hindi ako pwede ako mag-rest, pwede ako mag-ano, kung anong gusto kong gawin, di ba? Tapos nakalabas na ako dun guys, kasi nga akala ko susundin ako ng ate ko. Tapos hindi pa rin kasi nasundo pa nila yung anak ko, saka ang anak ko para sabay-sabay na silang pick-upin ako. So medyo na late pa rin silang punta ko guys. So kaysa nakahintay ako dun sa labas guys ng terminal na which is para akong ano dun sa gilid. Parang alam mo yung nandun ka sa airport na parang alam mo yung hindi mo parang feel na magstay doon, yung parang ganun na feeling na parang pagod ka na, yung ganun ka, yung sa biyahe, yung parang may jet lag ka, tapos doon ka lang nakatambay sa labas. So ginawa ko, pumasok ako ulit dun sa OFW lounge guys, and pwede, talagang experience ko yun, nakapasok na ako doon, lumabas na ako doon, pumasok ulit ako, which is hindi sila yung parang, ay nakapasok ka na dito, nag-exit ka na, di ba? Bakit ka pa bumalik, yung parang ganun. Wala silang pakialam guys, as long as, tinanong lang ako ng isang staff doon, sabi sa akin, ma'am, naka-sign na daw ako. Tapos ay mag-sign ka muna pala, sabi ganun sa akin. Sabi ko, hindi naka-sign na ako. Sabi ko, ganun kanina, bumalik lang ako. So wala na, hindi na nila ako ma'am, bakit nakabalik ka na, nakaalis ka na dito, tapos balik ka pa ulit yung ganun. Wala silang issue, wala sila. Tapos at least doon guys, nakumpara ko kasi, nagstay ako lang sa labas lang ng OFW lounge, nakaupo lang ako doon, na parang, alam mo yung parang, ano ka, pagod ka, na parang ang tamlay ng feeling mo, gano'n. Unlike doon na nasa doon ka sa loob ng OFW lounge na iba yung ano ng aircon, iba yung lamig niya, iba yung spirit guys na nasa loob ka ng OFW lounge. Tapos yun pa, nagkape ulit ako, nakadalawang kape yata ako doon, hindi ko alam kung gusto ano, lugaw yung ano ko, tapos mahablang ka ako, kahit ano guys, tapos habang ano, papipiliin kita kung gusto mo ng juice, gusto mo ng coffee, gusto mo ng ano, tapos sa kasi may magkukuha talaga ng kinikinan mo, gano'n, hindi na ikaw yung magbabalik ng tray mo kung saan, gano'n. Talagang kaya magandang experience ko guys nung umuwi ako, nung last na uwi ko sa Pilipinas, dyan sa OFW lounge. Kaya medyo parang ako, nasad lang ako dun sa experience ngayon ng isang OFW na dun sa bagong terminal bagong OFW lounge sa Terminal 1 na ano niya na parang hindi deserve ng OFW na ganun guys yung mga experience niya. Kaya nga ginawa yung OFW lounge na yun para sa akin. So parang dun parang ang sabi niya is para sa paalis lang, hindi bakit ako na-experience ko yung pabalik naman ako ng Pilipinas nag-ano ako dun. Tapos nakakuha ako ng yun nga, nitong OWA e-card nila kasi nga 9 something na ako nasundo nila ate ko. At sa Terminal 3 guys, sa loob ng Terminal 3, sa loob ng OFW lounge, hindi ka nalalabas kung saan pa. Office hours, merong pwede ka mag-process nito. At na-experience ko talaga to doon sa loob ng OFW lounge Terminal 3 na which is nasad ako kasi inalis na nila at sabi nila is pinalaki nila yung Terminal 1 na OFW lounge kaya nila nilipat. So parang ako sige, kung yun ang ikagaganda, di ba? So okay lang din. So maganda sana na may sa Terminal 1, meron din sa Terminal 3 kasi hindi naman lahat ng OFW sa Terminal 1 bababa di ba? So maganda rin sana na kung alam mo yun, yung parang mag-enhancement sila o kung dagdagan na lang sana, di ba? Kasi may Terminal 1 naman na OFW lounge, tapos meron din sa Terminal 3. Dapat hindi na lang nila inalis sa Terminal 3. Kung nagdagdag na lang din sila. Total naman parang pakonsuelo na nila sa mga OFW, di ba? Yung parang ganun. So, kaya medyo nakakasad lang. Pero ako, magandang experience ko dun sa Terminal 3 ng OFW lounge nung umuwi ako guys. So, malaking tulong talaga siya for me guys na merong OFW lounge doon sa Terminal 3 nung time na yun. At saka sulit na sulit ko talaga siya guys. Kasi na-experience ko nga yung nasa labas lang ako habang hinihintay yung ate ko na parating. Iba yung feeling, iba ang ambience sa doon ka mismo sa loob ng OFW lounge habang hinihintay sa kanila. Tapos yung sa Terminal 3 na yun guys, masisilip ko lang din yung pinakalabasan na.
yung kung nandyan na ba sina ate ko, ganun. Hindi siya sobrang layo sa exit ng Terminal 3. Bukas magkakonsult ka lang.